Adios, mahal kong ina. Mag-iingat ka sa biyahe, anak. Kayo din dito, mag-iingat din kayo. Lucia Maria Olivia Narcisa, paalis na ako. Opo, ate. Mag-iingat ka. Ama, aalis na ako. Ganun ba? Sige, mag-ingat ka. Teka lamang. Tanggapin mo ito bilang bang pamasahe at pambili mo ng pagkain. Ayan. Salamat, Ama. Sige, mag-ingat ka. Totoo na. Saan ka patutong sa Tokmena? Upang doon magpakasya. Ikaw lang mag-isa? Saan ka mo? Aking pamangkin na sisipag mo na. Ano po, Tiyo? Kawalan ka ng Diyos. Ano po, Tiya? Kumusta ang biyahe? Nagugutom ka na ba? Halika, kumain ka na. Pinaghanda ka namin ng makakain. Halika na at pumasok ka na. Diyos. Pagandahin siya ng pagkain. Sige, kumain ka na. Tila na pa mag-assist sa iyong biyahe. Maaari ka lang pumalit sa iyong silid upang makapagpahinga. Sige po, Tiyo. Maraming salamat. Sige. Tulungan na kitang panik ng karamitan mo sa taas. Muchacha, tulungan niyo sila. Ano yung pinagmamasdan? Ito rin yun. Senorita, ano pong nangyayari? Bigla na naman akong natutuwan at nahihilo nung ako gumising. Bakit? Anong meron dyan? At nagkakagulo kayo? Wala ito, Tiya. Makadala lamang ito ng pagod. At anong pinapagod mo? Inaalipin ka namin dito? Kahit ano kung yung narinig ko sa taas. Bakit ka sumisigaw? Yung pamangkin mo, kala mo inaalipin. Napapagod daw siya. Palayasin mo yung pamangkin mo. Pasensya na po, Tiya. Opting instead to live with another family. But are these claims rooted in truth, or are they nothing more than stories shaped by time and rumor? Donya Teodora, kaninong sanggol ang iyong buhat-buhat? Akin to, anak ko. Bunso ko sa Soledad. Ngunit wala tayong nababalitaang nagdadalang tao si Doña Teodora. Siyang tulad. Ngunit may gandang bata. Hawagis ni Saturnina. Ba't ka parang ano sa pinagdaanan ko? Due to the fact that people noticed Saturnina's deep and constant care for the infant Soledad, a rumor began to circulate claiming that the child was her own, feathered by her uncle Jose Alberto. Since Saturnina had been staying in her uncle's home, many were quick to speculate. However,
This allegation was never proven and remained mere hearsay until it eventually reached the family of Rizal. The tale of the supposed affair between Saturnina and her uncle continued to spread, yet no evidence has ever substantiated such claims. Lapastangan kang babae. Anong karapatan mong pagtaksyon mo? Halika dito! Mamaya ka. Masarap mo. Diyan ka. Diyan ka, hindi na ako pwede lawas ngayon, ha? Ganyan si Dora, balitang-balita sa pinyan. Ang panlalaki na asawa ng iyong kapatid na si Jose. Siyang tunay. Ganun ba? Kikoy! Kikoy! Tumayo ka dyan! Bakit? Bakit? Kailangan mo magmadali, pupunta ako sa aking kapatid! Anong gagawin mo doon? Nagkaroon sila ng problema ng kanyang asawa! Eh, asa away mag-asawa ba't mangingialam ka pa? Saturnina! Saturnina! Sandali na. Bakit nga? Bakit? Mag-impake ka! Kailangan natin puntahan ng iyong tiyo! Hindi niya nga kailangan mangialam dahil away mag-asawa yun eh. Hindi maaari! Kapatid ko pa rin siya! Ay, nako. Dali. Hindi kayo, ate. Sandali na. Mupo muna kayo. Kamusta na? Nabalitaan ko yung nag-away kayo ng iyong asawa. Tama ang iyong nabalitaan. Kung kahit maaari ko bang ibilin sa iyo ang aking asawa, sapagkat ako yung may dadalawang pagpupulong muna ngayon. Sige, ako ang bahala. Adios, tiyo. Gracias. Tia, maaari ba kaming pumasok? Theodora, maganda kami ng merienda. Kumain ka muna. According to Teodora Formoso, when she fed her snack to her dog, the animal suddenly weakened and died. Because of this, she accused Doña Teodora of attempting to poison her. Bakit? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Balak niyo ba ako lasunin? Ha, hindi. Bakit kita lalasunin? Susumpo ka kaya sa Guardia Civil! Hindi po, Tia. Hindi kami kumain ng meriendang yan. Basta susumpo ka kaya sa Guardia Civil! Guardia Civil, balak kong lasunin ang kapatid ng aking asawa. Tara, puntahan natin! Bakit kaya nandito po sila? Yan po sila! Wag! Wala akong kasalanan! Sinungaling ka? Tumo ka dyan! Sumama ka sa amin! Kasalanan! Boss po! Wala akong kasalanan! Hindi ko siya parang lasunin! Wala akong kasalanan! Wala akong kasalanan! Pagka... Halika, sumama ka sa akin. May pag-uusapan kayo ni Aunt Penex. Doña Teodora, umamin ka lamang sa nagawa mong kasalanan, palalayain ka namin upang masilayan mo uli ang iyong mga anak. Totoo po ba? Palalayain niyo ako upang masilayan ng aking mga anak? Oo, totoo ang sinasabi ko. Opo, inaamin ko. Binalak ko siyang lasunin. Kung gayon, pirmahin mo ito para mapatunayan ang iyong pag-amin. Bakit? Saan niyo ako dadalhin? Despite Doña Teodora admitting the act before the alferez and signing a statement, she was still not released. Instead, she was declared guilty and imprisoned for more than 2 years. Batid ko paanong daloy ng hustisya sa bayang ito. Igagapos
Patapos ang nais nilang nilapos, papaslangin ang nais paslangin, subalit ako'y walang kasalanan. Ngunit haharapin ko ang mabigat na kaparasahan. Isa lang akong kapatid na nagmamalasakit sa aking kapatid. Ina na nagmamahal sa aking mga anak. Saan magmumula ang bugso ng aking damdamin upang pumaslang ng tao? Gayong alam ko ang aking kahinatnan. Gayong alam ko din ang ihahatol sa akin ng Diyos. Anong aking magiging laban? Wala akong magagawa kundi tanggapin na lamang ang aking kapalaran. Hindi natatakot ang taong walang kasalanan. Hindi tumatakbo ang taong malinis ang kalooban. Sa tulong ng Diyos, naway akin itong malampasan. After more than 2 long years, Doña Teodora was finally set free and reunited with her children. However, due to her confession, her relationship with her brother Jose turned bitter. The two families never reconciled again, and the rift between them remained unresolved. Buenos dias. Buenos dias, Kura. Magsiyo po kayong lahat. Nasasaad sa kasulatan, walang sinumang mayaman ang makakaroon sa kaharian ng Diyos, sapagkat ang mga mayayaman ay walang karapatan sa kaharian ng Diyos. Mas piliin na lamang ninyong maging mahirap upang makamtan ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Kura, kung ako ay magiging mayaman at galing sa Diyos, mapupunta pa din ba ako sa impyerno? Siyang tunay, sapagkat malinaw ang nakasaad sa kasulatan. Ang sinumang mayaman ay hindi makaparoroon sa kaharian ng Diyos. Nasabi niyo po ba na maging mahirap na lamang kami at ibigay ang mas marami sa simbahan? Lapastangan kang babae. Sino ka upang salungatin ang sinasabi ng iyong kura? Guardia Sibil! Dakpin ang babaeng to. Sumama ka sa akin. Ikit sa pilitan! Wag po! Wag po! Patawan po, Padre! Kayo ay huwag kayong papares sa babaeng yon, sapagkat siya ay lapastangan. Sumasagot siya sa sugo ng Diyos. Por favor, Kura. Tanggapin niyo po itong ikapong ng aming naanin. Kung gayon ay patatawarin kayo ng Diyos dahil sa inyong ginagawa. Sige, magsiupo kayo. Kaawaan kayo ng Diyos. Ito ang napagbanta natin sa panahon. Sige, ibigay niyo sa akin. Amin yan! Padre, dapat sana meron niyo ang personal. Isa rin siya mapang-abuso. Tama. Bakit hindi ako tinitindan? Gusto niyo ba ipag-rotin sa isa? Ano? Ano? Papatay niyo ako? Mga erehe! Bakit niyo binabasa yan? Mahigpit na pinagbabawal na basahin ang anumang akala ni Dr. Jose Rizal. Wala ang karapatang pagbawalan kami sa sarili namin lupain! Bakit sa tingin mo? Natatakot kami? Mga mananakot lang kayo. Wala kang karapatan pagbawalan ng aming nais! Tutugpo ko kayo sa altaret. Buenos dias. Jose Rizal,
according to the Magallanes Decree, you are considered a rebel and subversive of the law of Spain. By this decree, those who incite rebellion, even through writings or influence, are subject to death or imprisonment. Therefore, you are hereby sentenced to death for your actions and for the danger they pose to the colony. Adios. Magandang hapon, Jose. Magandang hapon, Padre. Alam mo ba, hindi naman kami nagagalit sa iyo, kundi nagagalit kami sa mga paratang mo laban sa simbahan. Kung kaya't bibigyan ka namin ng pagkakataon, bawiin mo lamang ang mga sinabi mo patungkol sa simbahan, ay palalayain ka namin. Subalit kung babawiin ko lahat ng aking sinabi, ay tila hindi ako naging totoo sa aking sarili. Kung gayon ay pag-isipan mo, sapagkat malaki ang mawawala sa iyo kung hindi mo babawiin ang iyong mga sinabi. Adios. Pinipintuho kong bayan ay paalam. Lupang iniirog ng sikat ng araw. Mutyang kinagisnat, tigip ng buhay. Pag-ibig sa iyo ay di magmamaliw. Ako'y mamamatay nang sa iyo'y iaalay ang lahat ng aking ulirang karamay. Kung buhay may muli kong makakamtan, itatanghal ka rin sa langit ng buhay. Sa libing kong abang, wala nang magdamay. Limutin ang ating pag-irog na banal. Kung di mo rin kaya'y hayaang mamalas ng taong nagdaan, ang pusong nagliyab. At kung ako'y mamatay na, bayan ko, sinta, sa langit asahang ako'y naghihintay. At doon, sa gitna ng dilim at ulap, ang tinig ng Diyos ay aking aawitin. Ang aking pag-ibig na dakila't banal ay siyang pag-ibig sa bayang tinubuhan. Sa kanya'y inalay ang buhay kong mahal. Kahit ng langit ay aking mapigtan. Lingid sa kaalaman ng lahat na sa ilalim ng kolonyal na tanikala, ang kamay ng Pilipino ay ginawang sandata laban sa sariling lahi. 8 Pilipino ang siyang nagbitaw ng punglo. 8 anak ng bayan ang pumatay sa kapwa nila Pilipino.